Papa Dudut, meron ba kayong comfort food? Yung klase ng pagkain na kapag kinain ninyo, hindi lang kayo mabubusog kundi maibabalik pa kayo nito sa nakaraan. Ako kasi, Papa Dudut, ay meron. At egg sandwich yon. Pero bago ko ikwento kung bakit ay gusto ko munang bumati ng isang mapagpalang katanghalian sa inyong lahat at sa mga kabarangay natin. Ako po si Jing, 35 years old at nakatira dito sa Malate, Manila, kasama ang pamilya ko. Nadiskubre ko ang programa ninyo noong pandemic nang minsan akong nakapakinig ng isa sa mga storya ninyo online. Tapos nagustuhan ko po ito kaya hinahanap-hanap ko na. Ang pakikinig sa Barangay Love Stories ang paraan ko para makapag-relax mula sa pag-aasikaso sa aking mga anak. Magsisimula ang kwento ko noong 18 years old ako, Papa Dudut. Nasa 4th year high school ako noon at kasama ko na lang sa buhay at bahay namin ang Lola Lilia ko, nanay ng mama ko at ang papa nonong ko. Wala akong kapatid. Si mama naman ay iniwan na kami noong sanggol pa lamang ako. Sumama raw siya sa boyfriend niya at nagpakalayo-layo. Hanggang ngayon ay wala akong balita sa kanya at wala na rin naman akong balak alamin kung nasaan siya o kung buhay pa ba siya. Napatawad ko naman siya sa pang-iiwan sa amin pero ayoko nang makipag-ugnayan sa kanya kung bibigyan man ako ng pagkakataon, Papa Dudut. Ay, grabe. Sakit ng katawan ko. Nak, kuha mo naman ako tubig. Parang di ko na kayang tumayo sa upuan at maglakad. Sige po. Grabe. Ngalay na ngalay ang mga binti ko katatayo sa trabaho kanina. Buti na lang talaga hindi kami pinag-OT kasi baka di ko na kayanin. Mahirap talaga kumita ng pera rito sa atin. Kahit na anong sipag mo, parang kulang pa rin. Pa, tubig po. Salamat. Kaya ikaw, mag-aral kang mabuti para sa opisina yung maging trabaho mo. Matagal pa naman po yun, 18 pa lang po ako. Malapit na rin naman. Pero parang ayoko pa pong magtrabaho, nakakapagod kasi. Wala namang trabaho na hindi nakakapagod. Mas nakakadagdag lang talaga ng pagod yung mabigat ginagawa mo. Tapos maliit pa sweldo mo. Oo nga po pala, tuwing kailan sweldo nyo? Ha? Bakit mo naman natanong? Sige na po, sagutin nyo na lang. Kinsenas katapusan, bakit? Ayun, sakto. Bakit nga? Kasi po may sasabihin ako. Ano na naman yan, ha? Baka pagkakagastosan na naman yan. Opo, pero matagal pa naman. Parang 2 buwan simula ngayon. Sige, ano ba yan? Magkakaroon po uli kami ng tour bago yung graduation. Gusto ko pong sumama. Lagi mo namang gustong sumama, di ba? Opo, pero hindi naman ako nakakasama. Ay, pasensya ka na. Kasi lagi rin may pinaggagamitan yung pera natin na nakalaan para sa tour mo. Kaya hindi ka nakakasama. Pero gusto ko na pong sumama ngayon. Pagbigyan niyo na po ako. Kasi malapit na rin naman ang graduation namin. Sigurado ka bang gagraduate ka? Ay, oo naman po. Kahit yun na lang yung regalo niyo sa akin. Tsaka para makasama naman ako sa tour namin. Lagi na lang po kung hindi nakakasama eh. Di ba pinaliwanag ko na nga kung bakit hindi? Opo, pero nakakainis pa rin. Huwag kang mainis. Alam mo namang mahirap lang ang buhay natin. Alam ko naman po yun. Pero naiingit na kasi ako sa mga classmate ko na nakakasama sa tour namin. Buti pa sila pinag-iipunan talaga ng mga magulang nila yung pambayad. Ako, lagi na lang taong bahay o hindi kaya nasa school para maglinis sa araw ng tour namin. Ay, o sige. Dahil kinonsensya mo na ako, sige. Pag-iipunan ko na yung tour mo. Para makasama ka na rin at di ka na mainggit sa mga kaklase mo. Talaga po? Oo nga. Kaya wag mo na akong simangutan dyan. Salamat po, Pa. The best talaga kayo. Oo, pero sana mapag-ipunan ko. Kasi baka magkasabay-sabay na naman mga bayarin natin. At kailanganin ko yung pera na yun pambayad. Wag naman sana. Kasi magtatampo na naman ako sa inyo niyan. Kaya nga pag-iipunan ko na, di ba? Para hindi ka na magtampo. Asahan ko po yan, ha? Batang to, napakasigurista. Siyempre naman po. O siya, masahihin mo muna mga binti ko.
Para naman may lakas na ulit ako magtrabaho bukas at sa mga susunod na araw. Naantok na po ko. Sige ka. Pag di ako nakapasok bukas sa trabaho dahil masakit mga binti ko, hindi rin ako makakaipon ng pang-tour mo. Sige na nga po, pero saglit lang ha. Papa Dudut, simula elementary hanggang third year high school ay hindi ko pa naranasang makasama sa mga tour o field trip. Mahirap lang kasi ang pamilya namin at medyo gagastos talaga ng malaki kapag sumama ako. Sinasabi ko naman ng maaga kay Papa para mapag-ipunan niya, Papa Dudut. Pero laging may pinagkakagasosang mas mahalagang bagay ang perang nakalaan para doon. Kaya nga laging masama ang loob ko at nagtatampo sa kanya. Lagi ko rin siyang dinadabugan at nagmamaktol ako sa harapan niya pag hindi nasusunod ang gusto ko. Pero sa huli wala rin naman akong magagawa. Factory worker ang tatay ko at kumikita siya ng minimum. Magkaibigan at magkaklase sila ng nanay ko noong high school at nabuntis niya ito kahit na may boyfriend ito. Pero pareho naman daw nilang ginusto kaso sa huli, iniwan pa rin siya ni Mama nang makipagtanan ito sa iba. Tinanggap na lamang ng Papa ko ang mga nangyari kahit na masakit sa kanya. Nagalit din sa kanya si Lola, nanay ng Mama ko dahil sa ginawa nila ni Mama. Kaya nagsorry si Papa kay Lola at nangako na aalagaan ako at palalakihin. Naawa naman si Lola sa sitwasyon namin noon dahil sanggol pa ako. At ulilang lubos na rin ang Papa ko. Hindi rin siya close sa mga kamag-anak niya dahil barumbado siya noong kabataan niya. Pero nagbago naman siya nang isinilang ako. Kaya naman nag-decide si Lola na kupkupin kami at patirahin sa bahay kasama niya. Lalo na't mag-isa na lamang siya ng mga panahong yon, Papa Dudut. Laalis po ako. Oy! Sandali. Bakit po? Huwag mo akong maktulan. Hindi ako katulad ng papa mo na madadala mo sa pagganyan-ganyan mo. Umupo ka rito sa tabi ko. Pero aalis nga po ako. At saan ka pupunta, ha? Sabado ngayon, wala namang kayong klase. Gagawa po kami ng project sa bahay ng kaklase ko. Gagawa raw. Baka naman tumatakas ka lang sa mga gawaing bahay kaya gusto mong umalis. Hindi po, grabe naman kayo. Ano? Grabe ako? Sinisigurado ko lang na hindi ka nagsisinungaling sa amin ng papa mo. Bakit ko naman po gagawin yun? Malalaman nyo rin naman yung totoo. Mabuti alam mo. Pero seryoso, may gagawin po kaming project ngayon. Kung gusto nyo, yung classmate ko pa ang magpaalam sa inyo. Hindi na kailangan. Paalisin din naman kita, pero mag-usap muna tayong bata ka. Hindi na po ako bata, 18 na po ako, dalaga na ako. Talaga lang ha? Dalaga raw pero madalas isip bata. Tungkol saan po ba yung pag-uusapan natin? Nalaman ko na gusto mo raw sumama sa tour ninyo. Opo, nakwento po sa inyo ni Papa? Oo. At nakwento rin niya yung sinabi mo sa kanya na pag hindi ka nakasama, magtatampo ka raw sa kanya. Tama ba yun? Ay, syempre. Nakakatampo naman po na lagi na lang akong hindi nakakasama sa tour namin. Simula elementary hanggang third year high school. Kaya ka naiinggit sa mga kaklase mo, ganon. Opo. Alam mo naman ang sitwasyon ng buhay natin, di ba? Alam ko naman po, pero… Alam mo naman pala, pero bakit ganyan ka pa rin mag-isip? Hindi naman po sa ganun. Hindi raw sa ganon, pero para ka pa rin bata na hindi naiintindihan ng sitwasyon ng pamilya natin. Baka nakakalimutan mo na kulang na lang magkanda-kuba kami ng papa mo sa pagtatrabaho para maitaguyod ka lang. Hindi ko naman po nakakalimutan yun. Kaya nga nag-aaral ako ng mabuti para masuklian ko yung pagsasakripisyo nyo. Dapat lang na mag-aral ka ng mabuti. Kasi maswerte ka dahil nakakatungtong ka sa eskwelahan. Marami dyan ang mga kaedad mo yung mas pinipiling pagtrabahuhin ng mga magulang nila kaysa pag-aralin. Nagtatrabaho rin naman po ako ah. Diba tinutulungan ko nga po kayo sa pagtitinda? Oo, sa tuwing wala kang klase. Pero nitong nakaraan napapansin ko ha, lagi ka nalang umaalis tuwing Sabado at Linggo. Katulad ngayon, naalis ka na naman. Mahalaga naman po yung pupuntahan ko.
Kanina ko pa sinasabi na gagawa nga po kami ng project ng mga classmate ko kaso parang hindi nyo naman naiintindihan. Anong sinabi mong bata ka? Hindi na nga po ako bata. Naiintindihan ko na po yung sitwasyon ng buhay natin. Sabi nyo nagkakanda ko ba na kayo ni Papa sa pagtatrabaho para maitaguyod ako. Ibig sabihin, kasama rin po doon yung maibigay nyo sa akin yung mga gusto ko. Anong pinagsasasabi mo? Saan mo yan natutunan? Naisip ko lang po. Kasi may iba akong kaklase na katulad din natin yung buhay pero nakakasama naman sila sa tour. Hindi mo dapat kinukumpara ang buhay natin sa buhay nila. Tsaka kung gusto mo talagang sumama sa tour na yan, tulungan mo kami ng papa mo sa pagtatrabaho. Hindi yung pagsasalitaan mo kami ng ganyan. Para kang hindi nag-aaral. Papa Dudut, aminado naman ako na may pagkatamad ako sa bahay namin at mahirap utusan. Kaya madalas ay nagagalit sa akin ang lola ko lalo na at may pagka-istrikta siya. Mabait naman siya pero lamang lang talaga yung pagiging mataray niya. Lagi rin niya akong pinapangaralan na huwag maging swail na anak dahil ayaw niyang kalakhan ko yon. Wala raw kasing mararating ang mga anak na hindi marunong rumespeto sa mga magulang. Kaya dala-dala ko pa rin ang pangaral niyang yon magpahanggang sa ngayon. Tindera ng mga gulay ang lola ko at kasama niya ako sa paglalako ng mga ito sa palengke at sa ibang mga barangay. Pero kapag nasa school na ako ay mag-isa na lamang si lola na nagtitinda. Bilib talaga ako sa kanya, Papa Dudut, dahil sa edad niyang 58 ay may lakas pa rin siya na katumbas ng 10 kabayo. Kaya nga kahit nagdadalaga na ako noon, ay napapalo pa rin niya ako. Minsan nagagalit at nagtatampo ako kay Lola dahil masungit siya sa akin. Pero alam ko at ramdam ko naman na mahal niya ako katulad ng pagmamahal sa akin ni tatay. Yan ang mga bagay na hindi ko makakalimutan, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, isa sa mga turo sa akin ng lola ko ay ang pagpapahalaga sa bawat sentimong kinikita namin. Ibig sabihin, kailangang pag-isipan ko ng mabuti ang mga bagay na dapat kong pagkagastosan para hindi naman daw sayang ang pera. Pero pagod na akong mainggit sa mga kaklase ko na palaging nakakasama sa mga tour, Papa Dudut. Sawa na akong makinig sa mga magaganda at nakakatuwa nilang kwento tungkol sa mga lugar na binibisita nila dahil gusto ko rin na makapunta doon. Gusto ko rin na ako naman ang magkwento. Imbes na lagi na lang nakikinig sa kanila, Papa Dudut. Kaya nga lalo kong pinaramdam kay Papa na gusto kong sumama sa paparating naming tour. At kapag hindi na naman ako nakasama, sinabi ko na maglalayas ako sa bahay namin. Natakot ang tatay ko na baka totohanin ko ang paglalayas, kaya naman sinabi niya ang pag-iipunan niya ang perang ipambabaya doon. Umasa ako ng husto na nananabik na dumating ang araw na yon. Yun pa lang kasi ang unang pagkakataon na makakasama ako sa naturang tour, kaya naman hindi na ako mapakali pa. Yung bang tipong gusto ko nang hilahin ang mga araw sa sobrang excited ko, Papa Dudut. Pa, sa susunod na linggo na po yung tour namin. May pera na po ba kayo? Ha? Ay oo naman, may naipon na ako. Naku, excited na po ako. Pwede ko na po bang kunin? Nagpapabahid na kasi si Ma'am para sa mga siguradong sasama. Sige, sandali. Kunin ko lang sa wallet ko. Oh, ito na anak. Ay, bakit sakto lang po ito? Anong ibig mong sabihin? Wala na po ba kayong pera para may pasobra naman? Said na yung wallet ko. Wala na akong pera rito. Ano ba yan? Kulang po to. Paano magkukulang yan sabi mo sakto na yan? Ang ibig ko pong sabihin, pambayad lang to sa tour. Wala pa po rito yung baon ko at pocket money. Pwede ka namang magbaon ng kanin at ulam dyan. Tsaka bakit kailangan mo ng pocket money? Siyempre, baka may bibilin po ako doon sa mga lugar na pupuntahan namin.
At saka gusto ko masarap naman po yung ulam ko. Hindi yung lagi na lang itlog, isda at gulay katulad ng inuulam ko sa school. Napakagastos mo namang bata ka. Hindi na po ako bata. Kainis kayo ni Lola. Lagi niyo akong sinasabihan ng ganyan. Para sa amin ng lola mo, bata ka pa. Kasi parang bata ka pa rin mag-isip. Ewan ko sa inyo. Anong ewan mo sa akin? Aba, Jing, hindi ko gusto yung ugali mo at mga pasagot-sagot sa akin, ha? Lagi niyo naman pong hindi gusto ni Lola yung ugali at pagsagot ko eh. Minsan naiisip ko hindi niyo talaga ako gusto kaya ganyan sinasabi niyo sa akin. Hindi totoo yan. Nag-aalala lang kami ng lola mo kasi hindi tama yung ginagawa mo. May anak bang ganyan sumagot sa magulang at lola niya? Tapos di ka na nga nagpasalamat sa akin dyan sa perang binigay ko pang bayad sa tour mo. May bago ka na namang hinihingi. Dapat po kasi pati yung perang pambili ko ng baon tsaka pocket money, pinag-iipunan niyo rin. Ano ka mo? Maiisip ko pa ba yon? Kailangan din natin magbayad ng iba nating gastusin dito sa bahay. Yung pagkain natin, sa kuryente, tsaka sa tubig. Minsan lang naman po ako sumama sa tour. Kaya wag niyo na pong isumbat sa akin yung mga bayarin natin. Hindi ko lang mapigilan kasi parang nakakatampo ka naman. Magtatampo kayo sa akin tapos magsusumbong na naman kay Lola. Anong magsusumbong pinagsasasabi mo dyan? Pinagalitan niya kaya ako tungkol sa sinabi ko sa inyong gusto kong sumama sa tour namin. Hindi pagsusumbong yon. Nagtanong lang yung lola mo kung bakit napapadalas ang pag-overtime ko sa trabaho. Kaya sinabi ko na nag-iipon ako pambayad sa tour mo. Kahit na, pinagalitan pa rin po ako ni Lola at kasalanan niyo yon. Paanong naging kasalanan ko pa? Pambihira ka namang bata ka? Basta, pag-ipunan niyo uli yung pambaon ko tsaka pocket money kasi kailangan ko po yon. Oh, sige na, sige na. Pag-iipunan ko ulit. Sa susunod na linggo pa naman yung tour nyo na yan, di ba? Opo, salamat po. Papadudot masayang masaya nga ako nung ibigay na ni Papa ang perang pambayad ko sa aming tour. Alam ko kasi sa sarili kong totoong totoo na yon. Na sa wakas ay makakasama na ako at hindi na lamang basta makikinig sa kwento ng mga kaklase ko tungkol sa kung gaano kaganda ang lugar na pinuntahan nila. Hindi nagtagal ay ibinigay na rin sa akin ng papa ko ang perang para meron akong pang pocket money. Kasama na rin doon ang pambili ko ng baon. Siyempre hindi mawala-wala ang paborito kong egg sandwich na ginawa mismo ng lola ko. Kahit na naiinis sila sa akin ni Papa sa pagiging demanding ko, alam kong mahal nila ako at hindi nila ako matitiis. Noong araw na dumating nga ang tour namin, hinatid ako ni Lola sa school kahit na sabi ko ay kaya ko naman. Pero pinilit niya ako kasi hindi pa siya tapos magbilin ng mga dapat at hindi ko dapat na gawin. Nag-alala kasi siya sa akin kahit na malaki na ako. Kaya nga thankful talaga ako na kahit wala akong nanay ay meron naman akong lola at papa na nag-aalaga sa akin ng mga panahong yon. Oo, may mga pagkakataon pa rin na napapatanong ako sa sarili ko kung anong pakiramdam na magkaroon ng nanay katulad ng mga kaklase ko. Marami kasing bagay na hindi kayang gawin ng tatay ko na mga nanay lamang ang nakagagawa. Tulad ng pagtatali ng buhok ng maayos, paghahanda ng baon at kung ano-ano pa. Buti na lang talaga at nandyan si Lola kaya kahit papaano ay napupunan niya ang pangangailangan kong yon. Papadudot. Kumusta naman yung tour nyo? Naku, sobrang saya Paula. Ang gaganda dun sa mga pinuntahan namin. Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na kasama na ako sa tour. Magpasalamat ka sa tatay mo. Kasi kung hindi dahil sa kanya, hindi ka makakasama dyan. Nagpasalamat ako kay Papa. Okay na po yun. Oo nga, pero hindi ko lang mapigilan ang sarili ko na maawa dun sa tatay mong yun. Napakasipag kasi. Kahit napapagod na siya sa pagtatrabaho, tuloy-tuloy pa rin siya sa ginagawa niya kasi nga, desidido siya na makasama ka rin dun sa tour nyo. Opo, kaya masayang-masaya nga po ako. Pero napansin ko po, laging dinadaing ni Papa na sumasakit daw yung tiyan niya. Nasabi po ba niya sa inyo? Oo. Alam niyo po ba kung bakit? Sinabi niya wag ko na raw sabihin sa'yo kasi baka mag-alala ka raw. Mas lalo po ako mag-aalala kung hindi niyo sasabihin sa akin. Naisip ko nga na karapatan mo ring malaman lalo na tatay mo yun. Kaya nga sabihin niyo na po.
Nung nagpa-check up siya, lumabas na nagka-ulcer siya. Kaya madalas na sumasakit yung tiyan niya. Pero huwag ka na masyadong mag-alala kasi niresetahan naman na siya ng gamot. Bakit naman po siya nagka-ulcer? Hindi po ba siya kumakain sa tamang oras? Ganun na nga. Minsan hindi pa siya kumakain. Inamin niya sa akin yon kaya lalong lumala yung sakit niya. Bakit po? Kasi nagtitipid siya. Yung pera na pambili niya ng pagkain, niipon niya para maibigay sa'yo. Pambili ng baon at pang pocket money mo. Sinabihan mo raw kasi siya na sakto lang pambayad sa tour yung perang binigay niya, kaya hiningan mo pa siya. Totoo ba yon? Opo. Pero hindi ko naman po alam na hindi siya kakain para lang may maipang pambaon at pang pocket money ko. Hindi naman kasi tayo mayaman. Yung buhay natin di katulad ng mga kaklase mo, na 2 magulang nila yung naghahanap buhay. Oo, natutulungan ko ang papa mo sa pagtitinda ng gulay. Pero hindi naman pare-pareho yung kita ko. May mga araw na malakas, pero mas marami yung matumal. Tsaka, tumatanda na ako. Kahit na kaya ko pa naman, medyo nakakaramdam na rin ako ng mga sakit-sakit sa katawan. Kaya nga sabi ng papa mo, tumigil na ako sa pagtitinda. Ako naman yung may ayaw kasi gusto kong tumulong sa kanya dahil kawawa naman siya. Siya lang yung nagtatrabaho para sa pamilya natin. Dahil sa sinabi niyo parang nakonsensya naman po ako. Hindi ko sinabi yon para yan ang maramdaman mo. Gusto ko bumawi ka sa kanya kahit na sa mga maliliit na bagay na hinihingi niya. Tulad ng pagpapamasahe sa binti niya pag nangangalay siya. Pero mali pa rin yung inasal mo sa papa mo, ha? Dapat mas naging mapagkumbaba ka. At hindi yung lagi mo siyang minamaktulan. Alam ko naman na alam mo ang sitwasyon ng buhay natin. Kaya sana mas maging maunawain ka. Lalo na sa ama mo kasi ginagawa naman niya lahat para maibigay lang sa'yo yung maayos na buhay. Balang araw maiintindihan mo rin at pasasalamatan mo siya. Salamat po kasi sinabi niyo sa akin yung mga pagsasakripisyo niya. Lalo na para lang makasama ako sa tour namin. Tsaka sa inyo na rin kasi kahit lagi niyo akong pinagagalitan, alam ko na mahal niyo pa rin ako. Siyempre, apo kita kaya mahal kita. Ikaw na lang yung alaala na meron ako mula sa nanay mo simula nung umalis siya. Kaya nga nangako ako noon sa sarili ko na aalagaan kita. Kaya sana wag ka na rin masyadong maldita. Opo, sorry po ulit. O siya, tama na yan. Ituloy mo na lang yung kwento mo tungkol sa mga lugar na pinuntahan nyo. Para naman masaya yung pinag-uusapan natin. Papadudot, nalungkot naman ako matapos kong malaman ang dahilan kung bakit madalas ang pagsakit ng tiyan ni Papa. At mas nakonsensya ako nang sabihin sa akin ni Lola ang tungkol sa mga sacrifices na ginawa niya para lamang makasama ako sa tour namin. Tapos minalditahan ko pa ang tatay ko para lang masunod ang gusto ko. Bigla tuloy bumalik sa alaala ko ang mga pagkakataon na hindi ako naging mabuting anak sa kanya sa tuwing nagmamaktol ako at nagdadabog sa mga utos niya. Doon ay biglang nag-sink in sa isipan ko ang lahat ng mga pangaral ng lola ko sa akin, kaya unti-unti ay nagbago ang pag-uugali ko. Hindi naman ako masamang anak, medyo pasaway lang talaga kaya nga binabawas-bawasan ko na. Hindi rin ako madalas nagreklamo kapag inuutusan ako ni na Lola at Papa. O kapag hindi ko gusto ang ulam, ay hindi na ako papadudot naghahanap ng masarap kasi yun lang ang kinaya ng pera namin. Nagpapasalamat ako sa Diyos sa mga blessings na ibinigay niya para sa pamilya namin at nangako ako sa sarili ko na balang araw ay babawi ako sa 2 taong pinakamamahal ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, lumaki akong hindi close sa papa ko dahil noong una ay naisip ko na kasalanan niya kung bakit kami iniwan ni mama. Tapos busy pa siya lagi sa trabaho kaya naman kaunti lang yung panahon niya na makasama ako at masubaybayan sa paglaki ko. Buti na lang at nandyan si Lola dahil kahit papaano ay merong nag-aasikaso sa akin mula pagpasok sa eskwelahan hanggang sa pagdalo ko sa mga PTA na kasama si Lola.
Laging sinasabi ng lola ko na unawain ko na lamang ang tatay ko. Kasi nga siya lang halos ang naghahanap buhay sa pamilya namin. Lalo na noong tuluyan nang tumigil sa pagtitinda ang lola ko. At habang tumatanda ako ay naiintindihan ko na ang tatay ko kung bakit gano'n na lamang siya kapursigidong magtrabaho. Bukod sa ayaw niya kaming magutom ni lola, gusto niya rin na makaipon ng pera na pangkolehiyo ko. Nakita ko sa mga pagod niyang mga mata na mahal niya ako kahit na hindi niya yon madalas sabihin. Kaya naman naging inspirasyon ko sila ni lola para pagbutihin ang pag-aaral ko at nagbunga ngayon nang makapagtapos ako sa high school ng may karangalan. Naku, ang galing-galing naman ang apo ko. Congrats na. Kasi may medalya ka nung graduation mo. Masayang masaya kami ng lola mo kasi alam namin nag-aral ka ng mabuti para lang magkaroon ka ng ganong karangalan. Yung totoo, para po sa inyo ni Lola yung karangalan kong yon, pa. Bakit para sa amin? Hindi naman kami yung pumasok sa eskwelahan at nag-aral. Oo nga. Nagtrabaho lang naman kami tapos lola mo lang yung nag-aasikaso sa'yo. Hindi naman po kasi literal na kailangan yung pumasok sa eskwelahan katulad ko. Kayo na po ang may sabi na nagtatrabaho kayo. Tapos si Lola naman yung nag-aasikaso sa akin. At kaya nga po ako nagsikap makagraduate ng may medal kasi kayo po yung inspirasyon ko. Kung hindi po dahil sa sipag nyo para lang mabigay sa akin lahat ng pangangailangan ko, hindi po ako makakapag-aral. Salamat po talaga. Walang anuman yon. Anak kita at mahal kita. Mahal ko rin po kayo. Nakakatuwa naman tignan ng sweet yung mag-ama. Salamat din po sa inyo kasi lagi nyo akong inaasikaso. Walang anuman yon. Tsaka maliit na bagay lang yon. Hindi po maliliit na bagay yon kasi kahit malaki na ako, nandyan pa rin kayo para gumabay sa akin at mangaral. Kaya nga kahit wala na akong nanay, hindi ko naman naramdaman na napabayaan ako. Iba rin mag-alaga ang lola mo. Kahit ako nga inaasikaso rin niya na para bang tunay na anak. Ano ka ba naman? Sa tinagal-tagal ng pagsasama natin dito sa bahay, paanong hindi kita tatratuhin parang tunay kong anak? Mabait ka at mabuti kang magulang kay Ching. Tapos nakita ko rin sa iyo yung determinasyon na mabigyan siya ng maganda at maginhawang buhay kahit na mahirap lang tayo. Doon pa lang napahanga mo na ako. Kaya sabi ko sa sarili ko, aalagaan din kita katulad ng pag-aalaga ko sa apo ko. Salamat po, Nay. Nararamdaman ko na meron akong magulang sa katauhan nyo. Hindi talaga ako nagkamali na pinatira ko kayo mag-ama sa bahay ko noon. Kasi simula nung iwan ako ng anak ko, pakiramdam ko na wala na rin ako ng rason na mabuhay. Siya na lang kasi yung meron ako pero nawala pa rin siya sa akin. At kasalanan ko po yun. Pakiramdam ko, ako yung nagtulak sa kanya para iwanan kayo. Habang buhay po akong hihingi ng tawad sa nangyari. Napatawad na kita, tsaka tapos na yon. Hindi na ako galit sa'yo. Malaki na rin naman yung anak ko. May isip na siya para malaman ng tama at mali. Alam ko na alam niya ang ginawa niya ng araw na yon. Kung sakaling bumalik po si Mama, patatawarin niyo ba siya? Oo naman. Anak ko pa rin naman siya, tsaka wala na sa akin yun. Nangyari yun, matagal na panahon na. Ikaw pa? Wala na rin kaso sa akin yon. Ang mahalaga, bumalik siya para sa inyo ng lola mo. Ayos na ako na wala sa prioridad niya. Kasi kayo na lang din ang lola mo ang prioridad ko. Ikaw ba, Jing? Sakaling bumalik ang mama mo tapos humingi ng tawad sa pang-iiwan niya sa'yo nung baby ka pa lang. Patatawarin mo ba siya? Pwedeng oo, pero hindi ibig sabihin sasama na ako sa kanya sakaling kunin niya ako. Kasi para sa akin, kayo lang ni Papa ang pamilya ko. Papadudot lalo kong napatunayan na hindi lang mabait ang papa ko. Mapagmahal pa siya at maalalahanin. Patunay na nga doon yung mga panahong pinili niya akong panindigan at alagaan kahit na iniwan ako ng sarili kong ina.
Kaya nga inalay ko talaga sa kanila ni Lola ang karangalang natamo ko pagkatapos ng pag-aaral ko. Sinabi ko rin sa kanya na gusto kong tumulong sa pagtatrabaho habang nag-aaral, kaya nag-working student ako, Papa Dudut. Pumasok po ako bilang crew sa isang 24/7 coffee shop sa lugar namin. Yung sobra sa perang ibinibigay ni Papa sa akin ay itinatabi ko sa bangko matapos kong magbukas ng bank account. Proud sa akin si na Lola at Papa dahil malaki na raw ang pinagbago ko. Hindi na ako yung dating pasaway at spoiled na anak. Pero masasabi ko pa rin na nandun pa rin yung pagiging maldita ko na naman ako kay Lola. Kapag sinasabi ko yon sa kanya ay laging tumataas ang kilay niya kasi mas maldita pa rin daw ako. Natatawa na lamang ako kapag naaalala ko yon at kahit nga college na ako noon ay lagi pa rin akong ginagawa ng baon ng lola ko. Kasama na nga doon yung paborito kong egg sandwich. Kumuha po ako, Papa Dudut, ng kursong AB English. Pinagbuti ko talaga ang pag-aaral ko hanggang sa makapagtapos muli ako ng may karangalan. Lahat ng yon ay alay ko kina Lola at Papa. Natatandaan ko na sobrang excited ako na dumating ang araw ng graduation ko. Hindi ko pa kasi sinasabi sa kanila na may medalya ko. Tuwang-tuwa sina Papa at Lola matapos nilang malaman na may karangalan ako noong araw ng graduation ko. Proud na proud sila sa akin, pero mas proud ako sa kanila dahil sa mga sakripisyo nila. Kaya lang ay nagbago ang lahat sa buhay namin dahil kinabukasan ay hindi na nagising si Papa mula sa pagkakatulog. Oo, Papa Dudut. Bigla ang namatay ang tatay ko noong sumunod na araw at ang sakit-sakit noon para sa amin ni Lola. Mabilis man na lumipas ang 5 buwan ay hindi naman naging ganon kadali ang pag-move on ko. May mga pagkakataon pa rin na nagbe-breakdown ako dahil nami-miss ko ang tatay ko. Umiiyak ka na naman ba, Jing? Sorry La, hindi ko lang mapigilan. Namimiss ko lang si Papa tapos baka malapit na rin ang period ko kaya ito na naman yung hormones ko. Ayos lang yun. Namimiss ko rin naman ang papa mo eh. Bakit naman po kasi ganun? Anong bakit ganon? Kasi kinuha siya agad sa atin ng ganun kabilis. Parang ang saya-saya lang natin ng graduation ko. Tapos kinabukasan biglang wala na siya. Hindi ko rin alam kung paano sasagutin yung tanong mo kasi ako mismo naguguluhan din. Hindi ko pa nga naibabalik sa inyo lahat ng magaganda at mabubuting bagay na ginawa niyo sa akin para lang makapagtapos ako sa pag-aaral. Paano ko na po gagawin yun kung wala na si Papa? Ang daya, ang sakit-sakit po. Sigurado ako kung saan man naroroon ang papa mo proud na proud siya sa'yo. Hindi po ba pwede na dito muna siya sa atin para magkakasama tayo? Ayoko kasi na malayo siya sa atin, nalulungkot po ako. Nalulungkot din ako pero ganun talaga ang buhay. Hindi natin masabi. Akala mo ayos lang yung isang tao pero nalalabi na pala yung mga araw na kasama natin siya sa mundo. Diyos lang ang nakakaalam kung kailan niya tayo kukunin. Pero ang hirap lang kasi wala man lang senyales. Yung iba kahit paano nakakapagpaalam pa pero ako ni hindi nabigyan ng pagkakataon para magawa yun kay Papa. Wala na tayong magagawa. Kundi tanggapin na lang talaga yung nangyari kahit masakit. Alam ko ayaw din naman ni Nonong na habang buhay tayo magluksa sa pagkawala niya. Lalo ka na nagsisimula pa lang sa buhay may trabaho mo. Alam ko naman po yun. Pero nahihirapan pa rin ako makausad. Mabuti na lang nagiging busy ako kapag nasa trabaho. Kahit paano, nakakalimutan ko yung pagkawala ni Papa. Pero hindi ko pa rin po mapigilang malungkot at mag-alala. Ha? Bakit ka naman nag-aalala? Kasi natatakot na ako mag-isa. Hindi ka naman mag-iisa. Kasama mo pa ako. Opo, pero... Pero ano?
Ano bang akala mo sa akin? Susunod na agad dun sa papa mo? Hindi naman po sa ganun. Pero bigla ko lang naisip kasi... Kasi matanda na ako. Sobra ka naman sa akin. La naman eh. Huwag ka na kasi masyadong mag-alala dyan. Dahil magsasama pa tayo ng matagal. Iniingatan at inaalagaan ko naman ang sarili ko kasi gusto ko pa mabuhay ng matagal. Lagi rin ako nagdarasal sa Diyos na sana wag muna niya akong kunin para may makasama ka pa. Ako rin, yun din ang lagi kong dasal. Kasi marami pa po tayong gagawin na magkasama. O yun naman pala Kaya wag ka na mag-isip ng kung ano-ano dyan. Basta tandaan mo, hanggat nandito ako, hindi ka mag-iisa. Hanggat nabubuhay ako, merong kang makakasama. Baka maiyak na naman ako niyan. Ikaw talaga? Tahan na. Lagi ka na lang umiiyak. Ayaw ng papa mo niyan. Gusto niya kahit wala na siya, lumaban ka pa rin. Magpakatatag ka. Dahil may maganda pang buhay na naghihintay sa'yo sa hinaharap. Papa Dudut, alam ko na may mga araw na malungkot. Meron din na masaya. At hindi naman palaging mabigat ang nangyayari dahil meron ding mga araw na magaan. At kapag nakakaramdam ako ng lungkot sa tuwing naaalala ko ang pagkawala ng papa ko ay lagi ko na lamang iniisip ang mga masasayang alaala na kasama ko siya noong nabubuhay pa siya. Mahal na mahal ko si Papa at masaya ako kasi nabigyan ako ng pagkakataon na makasama siya bago siya nawala sa piling namin ni Lola. Sa kasalukuyan ay may asawa na ako at mga anak. Wala na rin si Lola dahil noong nakaraang taon lamang ng 2023 ay pumanaon na siya, Papa Dudut. Pero masaya ako kasi nakasama ko pa siya ng matagal-tagal at nasaksihan niya pa na ikasal ako at nagkaanak. Kahit papaano. Panatag na ang puso ko na nasa mabuti silang kalagayan ng papa ko nang magkasama. At sa tuwing nami-miss ko sila ay nagluluto ako ng paborito nilang pagkain na naging paborito ko na rin para naman lagi ko silang naaalala. Hanggang dito na lamang po, Papa Dudut, ang sulat ko at maraming pong salamat sa inyong programa sa Barangay Love Stories. Sakaling mapili po ninyong i-ere ang istorya ko. Naway kinapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin. God bless po sa inyong programa, ang inyong kapuso at kabarangay, Jing. Dear Papa Dudut, sabi ng mama ko, iwasan ko raw masangkot sa magulo at komplikadong sitwasyon. Kasi mahirap na raw lusutan yun at sigurado ako na ako lang din ang mapiperwisyo. Pero minsan ay mahirap labanan ang sarili lalo na kung gustong gusto mo ang isang bagay o tao. Kahit na alam mong pangit sa paningin ng iba ay gagawin mo pa rin. At yan ang napagnaanan ko sa kwento na gusto kong ibahagi sa inyong programa na Barangay Love Stories. Pero bago ako mag-umpisa, itago nyo na lang po muna ang pangalan ko sa pangalang Martus. Kaka 31 ko lamang nitong August at taga Mandaluyong. Nagtatrabaho ko sa isang BPO company at wala pang sariling pamilya. Pero noong 29 years old ako ay nagkaroon ako ng girlfriend na mas bata sa akin ng 6 na taon. Bali 23 years old siya noon, na itago na lang natin sa pangalang Bridget. Naging magkatrabaho kami at doon na rin nagkakilala. Maganda si Bridget, kalog at palatawa. Bagay na nagustuhan ko sa kanya. Pero sa kabila ng lahat ay nag-alangan pa rin po ako na i-pursue yung feelings ko sa kanya. Dahil nga sa age gap namin, Papa Dudut. Kuya, ako to, si Pio. Pasok ka, bukas yung pinto. Sige, salamat. May kailangan ka ba? Wala naman. Pero napansin ko kasi na kanina ka pa nandito sa kwarto mo. May problema ba doon? Rest day ko naman ngayong araw, di ba? Wala naman. At alam ko namang rest day mo.
Baka nasanay lang ako na lagi kang lumalabas tuwing ganitong araw. Alam mo na, para makipag-date. Mag-happy-happy. Ang tagal na nun bro. Parang kaedad mo pa ako eh. Ilang taon ka na nga ba ulit? 25. Ayun, so bale 4 years ago pa yun. Tsaka may girlfriend pa ako nun. Ngayon wala naman ako mailalabas. Kayo lang nila mama at papa pag gusto nyong gumala. Grabe, 4 years ka na palang single. Hindi ka ba nabobore? Bakit naman ako mabobor? Sarap kaya sa pakiramdam na walang sakit ng ulo. Hindi naman lahat ng babae sakit ng ulo. Hindi ko naman nila lahat. Tsaka wala akong sinabing sakit sila ng ulo, no? Ang punto ko rito yung pakikipagrelasyon mismo. Kung ganyan tingin mo sa pakikipagrelasyon, ibig sabihin, hindi ka pa nakaka-move on sa ex mo na nang iwan sa'yo dahil nabuntis ng ibang lalaki. Tama ba? Bakit naman siya napasok sa usapan? Happily married na yung tao. Alam ko, pero alam ko rin na nasaktan ka talaga ng gusto dahil sa nangyari. Kahit naman ako, galit pa rin sa ex mong yun. Ang tagal-tagal nyo na, kasal na lang kulang sa inyo pero hindi ka pa niya nahintay. Hindi rin naman siya sigurado kung may hinihintay siya noong mga panahong yun. Anong ibig mong sabihin? Hindi pa kasi ako handang magkaroon ng sariling pamilya. 25 pa lang kami noon. Para sa akin, bata pa yon. At gusto ko pang i-enjoy yung mga panahong kami pa lang yung magkasama. Kaso gusto na niya magkaanak kami. Ilang beses kong sinabi na ayoko pa. Kaya siguro naghanap siya ng iba. Talaga? Hindi ko alam yan ah. Bakit ngayon mo lang sinabi? Hindi ko pa kasi matanggap na may kasalanan rin ako noon. Galit na galit pa naman ako sa kanya. Sinisi ko rin siya pero kung naging handa lang sana ako, hindi siya maghahanap ng ibang lalaki. Hindi niya ako iiwanan. Mahirap naman kasing pilitan na maging handa ka. At least, honest ka na ayaw mo pa. Siguro, hindi lang talaga kayo yung itinadana sa isa't isa. Bakit ba napunta sa aming dalawa yung usapan? Alam nga namang sa aming dalawa, kayo yung mag-ex, di ba? Ex na nga, di ba? Past is past. Huwag na nating pag-usapan kasi tapos na yon. Pero wala ka pa ba talagang nagugustuhan? Ha? Kung wala ka pa ba akong nagugustuhan? Actually, meron na. Sabi na eh. Pero komplikado kasi… Pamilyado. Naku, lagot ka kay na mama at papa. Sira! Patapusin mo muna ako, pwede? Sorry na, na-excite lang. Sige na, dali. Bakit komplikado? Kasi katrabaho ko siya at mas bata siya sa akin. Gaano ka bata? 23 years old. Bale, 6 years age gap namin. Grabe ka naman. Yung iba nga dyan, more than 6 years, ayos lang. Walang problema. Saka adult na yung 23 ha. Hindi na yun alagaing bata o menor de edad. Yung tungkol naman dyan sa trabaho nyo, uso naman yan eh. Make sure lang na hindi maaapektuhan ng love life nyo yung mismong trabaho nyo. Kasi diyan ka sasabit. Sa bagay, marami nga doon lantaran pa yung pakikipagrelasyon. Wala namang sinasabi ang management. Basta hindi ka lang papatol sa may asawa. Walang problema dun. May kasabihan nga na age doesn't matter, di ba? Oo. Saka ngayon ka na lang ulit nagkagusto sa isang tao. 4 na taon ka ng single. Malay mo, siya na pala yung the one. Tapos pinalagpas mo lang kasi natatakot ka o nag-aalinlangan ka. Wala naman ako nakikitang problema. Papadudot doon ko na-realize na tama naman ang mga sinabi ng kapatid kong si Pio. Ang tagal na rin simula nung huling beses ako nagkaroon ng girlfriend. Na-trauma kasi ako sa ex ko kaya umiwas muna ako sa pakikipagrelasyon. Pero tumanda na ako. At gusto ko na rin bumuo ng sarili kong pamilya. Kaso hindi yata ako swerte sa mga kaedad ko. Pero dahil nga mas bata sa akin si Bridget ay ayoko naman siyang madaliin na magkaanak na kami. Gusto ko munang sulitin ang mga pagkakataon na kami lang ang magkasama bilang magkasintahan. Kaya nga tinuloy ko na rin ang panliligaw sa kanya. Tulad ng sinabi ko ay nagustuhan ko kay Bridget yung ugali niyang palatawa at kalog. Kapag kasi stress na yung team namin ay nananatili siyang positibo kaya naman nahawahan niya ng pagka-good vibes ang mga kasamahan namin. Sa kabila ng lahat ay lumaki sa isang tradisyonal na pamilya si Bridget kung saan ay kailangan ko munang makilala ang parents niya bago niya ako sagutin sa panliligaw ko. At bilang lalaki na seryoso naman sa intensyon at nararamdaman ko sa kanya,
ay pumayag akong pumunta sa kanila para makilala ang magulang niya. Doon ko nga nakilala ang Mama Ingrid niya na mag-isang nagpalaki sa kanya, Papa Dudut. Ilang taon ka na nga ulit, Martos? 29 po. Ganun ba? Hindi halata sa itsura mo, ha? Salamat po. Sabi sa'yo, ma, mukhang bata pa rin si Martus eh. Hindi naman ako tutol kahit na ano pang itsura niya, anak. Lalo na kung gusto mo at mahal mo yung isang tao. Pero syempre, kailangan makilala ko muna kung sino yun. Salamat po. The best talaga kayo. Ikaw ba, Martos? Wala ka pang asawa? Di ba sinabi ko na po na single siya? Gusto ko pa rin kumpirmahin sa kanya mismo, no? Nako, wala po akong asawa. Eh anak, Wala rin po. jowa, Yung anak niyo po, kung sasagutin niya ako. Hoy, baka makurot ako ni mama. kukurutin talaga kita ang harot-harot mo. Sorry na po, si Martus kasi. Pasensya ka na kung ganito ako magtanong. Ayoko lang kasi mapunta sa maling lalaki tong unika iha ko. Alam mo kasi, nag-iisang anak ko yan sa pagkadalaga. Kaya mahal na mahal ko yan. Nakwento nga po ni Bridget na kahit wala siyang papa, sapat na raw po yung pagmamahal na galing sa inyo. Oo, kasi binuhos ko talaga sa kanya lahat-lahat ng pagmamahal ng dalawang magulang kahit na nag-iisa ko. Kaya nga mahal na mahal ko si mama kasi never na rin siya nag-boyfriend o nag-asawa. Talagang nakafocus na lang siya sa pagpapalaki niya sa akin. Ganun ba? Nakakabilib naman yun. Nung pinanganak ko kasi si Bridget, 17 years old pa lang ako. Wala pa akong alam sa pagiging nanay. Tapos hindi pa ako pinanagutan nung nakabuntis sa akin. Eh hindi ko na rin hinabol, baka tumanda ako ng maaga. Hinayaan ko na lang at sinabi ko sa sarili ko na gagawin ko lahat, mapalaki lang ng maayos yung anak ko. Di na rin ako nag-boyfriend o nag-asawa kasi natatakot ako na baka mangyari sa kanya yung mga napanood ko noon sa balita. Yun bang ginagawa ng masama ng mga stepfather yung anak-anakan nilang babae? Ayokong mangyari yun kay Bridget. Mas kakayanin ko pang mabuhay ng walang lalaki kesa mawala o mapahamak ang anak ko. Hindi naman po lahat ng lalaki, ganun. Saka malaki na ako. Anong ibig mong sabihin? Naisip ko lang na pag nagkaasawa ako o nagkaroon kami ng pamilya ni Martus, bubukod na kami tapos maiiwan na lang kayong mag-isa dito sa bahay. Kaya baka panahon na para tumanggap kayo ng manliligaw para makasama niyo pagtanda. Kasasabi ko lang na kaya kong mabuhay ng walang lalaki. Saka ayoko na magkaanak. Tanda-tanda ko na para magbuntis at mag-alaga ng bata, no? Grabe naman sa matanda. Eh hindi nga po halata sa itsura niyo. Bakit ba napunta sa akin yung usapan? Di ba dapat tungkol to sa inyo ni Martos? Ayaw nga po, no? Okay lang po yun. Naaaliw naman akong panoorin yung pagbabangayan nyo. O siya, basta ipangako mo lang sa akin na hinding-hindi mo sasaktan, lolokohin o paiiyakin ng anak ko. Kasi pag nangyari yon, ako talagang makakalaban mo. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, tita. Pinapangako ko po na mamahalin ko si Bridget. Hindi ko siya paiiyakin o lolokohin at aalagaan ko po siya. Dahil sa mga sinabi mo na panatag na ako na nasa mabuting lalaki ang anak ko. Naman eh. Bakit ba? Siyempre anak kita at mahal kita. Walang ina ang gustong mapahamak ang anak niya. Papa Dudut, hindi halatang nasa 40 years old na ang nanay ng girlfriend ko dahil maganda pa rin ito at mukhang bata. Sa unang tingin ay akalain mong magkapatid lamang sila. Hindi rin ito makalumang tao o yung bang old-fashioned, lalo na sa pananamit at pagsasalita. Kaya nga nakampante ako lalo na nang ipaliwanag ko naman sa kanya ng mabuti ang intensyon at nararamdaman ko para sa anak niya. Masaya rin si Bridget na makitang panatag ako sa mama niya. Nagpatuloy ang sandali na yon na puno ng kwentuhan at nagtapos yon na masakit ang pangako dahil sa kakatawa. Nakakaaliw kasi si Tita Ingrid kapag nagkikwento siya ay sinasamahan niya pa ng aksyon para daw damang-dama.
Lalo tuloy akong natatawa at natutuwa. Bago matapos ang gabing yon ay nagpasalamat sa akin si tita dahil sa wakas ay meron na raw matinong manliligaw ang anak niya. Nakwento kasi niya na puro na lang daw isip bata ang mga ipinapakilalang lalaki sa kanya ni Bridget. Kaya medyo alanganin siya nung umpisa. Pero ngayon na nakilala niya ako ay mukhang nakampante na si tita sa akin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot ng sumunod na araw ay sinagot na ako ni Bridget. Kaya naman masayang masaya ako. Lagi na rin akong pumupunta sa bahay nila dahil ini-invite ako ni Tita Ingrid. Gusto raw niya ako na makaklose lalo na at kasintahan ko na ang anak niya. Wala namang problema sa akin kasi hindi naman siya masungit at hindi rin intimidating. Sa katunayan ay masaya ako at excited kapag pumupunta sa kanila. Kitang-kita ko kasi ang tiwala at approval niya sa relasyon namin ng kanyang anak. Mabilis na lumipas ang 2 buwan ay lalo kong nakilala ang ugali ni Bridget. Nandun pa rin naman ang mga bagay na nagustuhan ko sa kanya tulad ng pagiging positibo, masayahin at kalog. Pero na-realize ko na napaka-energetic niya at extrovert. Samantalang ako ay introvert kaya aminado ako na may mga pagkakataon na hindi ko matapatan ang energy niya. May mga bagay kasi siyang gustong gawin na hindi ko naman gusto papadudot. Halimbawa, yung lumabas kasama ang mga kaibigan niya na hindi ko naman kaedad. Pinagbigyan ko na siya isang beses pero namihasa naman siya. Magkaiba ang description namin ng fun kasi may mga bagay din akong gusto na ayaw din naman niya papadudot. Kuya, masama na yung ubo mo ah. Patingin ka na kaya sa doktor. Ayos lang ako. Naambunan kasi ako kahapon kaya eto, inuubo ako. May sipon na nga rin ako eh. Hala, baka may lagnat ka na rin yan. Wala pa naman pero masama na pakiramdam ko. Uminom ka na ba ng gamot? Oo, kanina pa. Inaantok na nga ako eh. Baka kailangan ko lang ng pahinga. Mabuti pa nga. Basta, babalik ako rito para i-check ka ha. Magluluto si mama ng sopas para may makain ka pagising mo. Sige, salamat. Alis na ako. Dumaan lang ako para kumustahin ka. Magbabasketball muna ako. Pagaling ka. Okay, salamat. Ay, makatulog na muna. Bakit kaya tumatawag si Bridget? Hello? Hello, bebe ko? Di ba sabi ko wag mo akong tawagin ng ganyan? Ikaw naman, ang KJ mo eh. Ang cute-cute kaya ng bebe ko. Anong gusto mo? Lovey-dovey? Mas lalong ayoko. Ganyan ba talaga ang matatanda? Parang walang katamis-tamis sa katawan? Okay na sa akin yung mahal. Ayoko nun, masyadong common. Sige, bahala ka na. Salamat, bebe ko. Ay, may iba tayo. Tumawag na ako kasi di ka sumasagot sa text and chats ko eh. Akala ko ba nasa inyo ka lang? Oo nga. Masama lang pakiramdam ko kaya di ko kayang mag-phone. Sumasakit mata ko pag tumitingin matagal sa screen kahit naka-on na yung reading mode. Ganun ba? Sayang naman yung araw kung nandiyan ka lang sa bahay nyo. Mabuti pa samahan mo na lang ako. Sinabi ko na masama nga pakiramdam ko, di ba? Inuman mo na lang yan ang gamot. Uminom na ako. Pero saan ka na naman ba pupunta? Makasaan ka naman? Nakalimutan mo na no. Nagpaalam ako sa iyo kagabi. Sorry, lutang lang. Sabi ko, magbabar hopping kami ng former high school classmates ko. Tuloy naman yun pero nagsabi kasi sila na isasama daw nilang mga jowa nila. Sa lagay ako lang walang kasamang jowa mamaya. Pero... Sige na, sumama ka na. Sige ka, manlalalaki ako para lang may mapakilala sa kanila. Yan ang wag na wag mong gagawin. Kaya nga, sumama ka na. Mamaya pa naman yun, mga 8:00. Pwede ka pang matulog para makapagpahinga ka. Mag-alarm ka na lang pero gumising ka ng mga 6:00.
Bakit naman ang aga? Siyempre, susunduin mo pa ako dito sa bahay, no? Hindi ba talaga pwedeng hindi ka pumunta? Hindi, saka nakauuna ako. Matagal na namin yung pinlano kasi di nagbabangga mga schedule namin. Ayoko naman mag-back out. Saka para maipakilala na rin kita sa kanila. Hindi ko pa ba sila nakilala? Ang dami ko na kasing minute na mga kaibigan at dating kaklase mo, kaya nalilito na ako. Hindi pa. Bagong batch sila, classmate ko sila nung second year high school. Yung nakilala mo, classmate ko nung third year. Ah, ganun ba? Oo, kaya asahan kita mamaya ah. I love you, bebe ko. I love you too. Bakit walang bebe ko? Sige ka, tampo ko. I love you too, bebe ko. Huwag ka na magtampo. Okay, see you later. Papadudot mukhang seryoso si Bridget nang sabihin niya sa aking manlalalaki na lamang siya kapag hindi ko siya sinamahan sa bar hopping nila. Natakot ako at naisip ko na mabuti na rin na nandun ako para mabantayan ko siya. Kaya nga kahit masama ang pakiramdam ko ng araw na yon ay sumang-ayon na lamang ako sa gusto ng girlfriend ko. Turns out na nagpakalasing siya ng gabing yon at ako ang naging bantay niya. Antok na ako noon pero nilabanan ko dahil kailangan ko pa siyang intindihin. Ayaw pa nga magpaawat ni Bridget sa pag-inom ng gabing yon. Kung todo sayaw din siya sa dance floor at ako na lang ang nahiya sa mga pinaggagawa niya. Nainis din ako kasi pinagpipiestahan siya ng mga kalalakihan habang kumikembot na may kasama pang patuwad-tuwad. Kaya nga kahit na naggalit na siya sa akin at kamuntik na kaming mag-away, ay inawat ko na siya at niyayang umuwi na sa kanila. Sa bahay nila ay alalang-alala na naghihintay ang mama niya. Magkatulong kami ng mama ni Bridget na ipasok siya sa kwarto niya at ihiga sa kama, papadudot. Ano ka ba naman, bata ka? Bakit ka nagpakalasing? Hindi na po ako bata, ma. 23 years old na po ako. Bata pa rin yun, no? Pasalamat ka andun si Martos para bantayan ka. Pero sana hindi ka pa rin uminom ng marami. Pagbigyan niyo na ako. Minsan lang naman kami magkita-kita ng mga high school classmate ko eh. Ang akin lang naman, paano kung mapahama ka dahil dyan sa kalasingan mo tapos… Kasama ko naman po si Martus. Siya po nag-alaga sa akin, kaya huwag na kayong mag-alala. Safe na safe po ko na nakauwi dito sa bahay. Hindi ka na nahiya sa boyfriend mo? Bakit naman po ako mahihiya? Isabi niyo nga po, boyfriend ko naman. Kahit na. Ano na lang ang sasabihin niya sa'yo? Nalasinggera ka? Hindi kita pinalaki ng ganyan. Huwag na po kayo masyadong magalit. Sige kayo, baka tumaas yung presyon nyo. Ma, bukas nyo na lang po ako sermonan. Inaantok na ako. Ay! Ewan ko sa'yo. Mukhang tulog na po yata si Bridget, tita. Oo nga eh. Marami ba talaga ang nainom niya? Medyo po. Ayaw pa nga niya magpaawat eh. Inaaway pa ako pero sabi ko umuwi na kami dahil baka nag-aalala na rin kayo. Nag-aalala na talaga ako kasi anong oras na oh? Tapos hindi man lang nagtitext sa akin. Yung huling text ay nung nakarating na kayo doon. Tapos wala na. Sorry po, tita. Hindi na rin ako nakapag-text sa inyo kasi sumasakit ulo ko pag matagal nakatutok sa screen ng cellphone. Tapos binabantayan ko na rin si Bridget nung nagsimula na siyang magpakalasing. Ayos lang yon. Hindi mo naman responsibilidad na i-update ako. Responsibilidad yon ng anak ko kasi nanay niya ako. Saka kahit paano kampante naman ako dahil kasama ka niya. Buti nga po sumama ako kahit na masama yung pakiramdam ko. Mahirap na, baka mapano pa si Bridget. Anong sabi mo? Masama ang pakiramdam mo? Opo. Hawakan ko nga ang noo mo. Pakiramdaman ko kung may lagnat ka.
Sige po. Naku, mainit ka nga. Sorry po. Labas na lang po muna ako. Doon ka lang sa sala. Huwag ka na munang umuwi. Kasi baka mapano ka pa. Nakakahiya naman po. Sa akin ka pa talaga mahihiya. Para namang ibang tao ka pa, boyfriend ka ng anak ko. Saka 2:00 na ng madaling araw. Alanganing oras na yan. Dito ka na lang matulog. Doon ka sa sofa. Malapad naman yon at saka malambot. Sigurado po ba kayo? Kasi pwede naman ako mag-book ng sasakyan. Oo, sigurado ako. Huwag ka na mag-book. Baka wala rin namang dumating. Ang gawin mo, magsabi ka na lang sa mga magulang mo o sa kapatid mo na dito ka na muna makikitulog sa amin. Para naman hindi sila masyadong mag-alala. Sige po, salamat po. Ako nga ang dapat magpasalamat kasi ligtas mong naihatid sa bahay tong anak ko. Sana wag kang magsawa sa kanya kasi hindi naman yan ganyan kapasaway. Baka naimpluwensyahan lang ng mga barkada kaya medyo tumitigas ang ulo. Pero pagsasabihan ko na lang siya pag nahimasmasan na. Nakikinig naman yan sa akin. O sige na, pumunta ka na dun sa sofa. Dadalhan na lang kita ng unan sa kakumot. Aasikasuhin ko lang muna si Bridget tapos pupuntahan na kita doon. Okay po. Salamat po ulit. Walang anuman. O siya, mauna ka na ron. Susunod ako doon sa sala. Papa Dudut, hindi maganda o gaga sa pagpapasalamat sa akin si Tita Ingrid dahil ligtas kong naihatid sa bahay nila ang anak niya. Masaya naman ako kasi alam kong nagampanan ko ang pagiging boyfriend ko kay Bridget. Pero dahil sa mga nangyari, lalong sumama ang pakiramdam ko ng gabing yon. Bagay na napansin naman ni Tita, kaya hindi na niya ako pinauwi pa. Sa halip ay pinagpahinga na lamang niya ako at pinatulog sa sofa nila sa sala. Pagkatapos niyang asikasuhin ang anak niya ay ako naman ang inasikaso niya. Binigyan ako ng gamot ni Tita Ingrid pagkatapos kong kainin ang niluto niyang mainit-init na sabaw. Pinagalitan pa nga niya ako kasi pinabayaan ko raw ang sarili ko. Pero nabanggit ko sa kanya na umaga pa lamang ay masama na ang pakiramdam ko at napasama lamang dahil sa paglabas namin ni Bridget. Kahit na hindi ko naman sinisisi ang girlfriend ko ay malaking factor pa rin ang pamimilit at pangungonsensya niyang samahan ko siya dahil may gagawin siyang hindi maganda pag hindi ko siya sinamahan. Mabuti sana kung hindi niya alam pero sinabi ko rin naman sa kanya na masama nga ang pakiramdam ko. Kaya si Tita Ingrid na lamang ang humingi ng dispensa sa ginawa ng kanyang anak, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, bago ako natulog ng gabing yon ay mukha ni Tita Ingrid ang huling nakita ko. At mukha rin niya ang unang bumungad sa akin paggising ko. Naramdaman ko rin ang malamig niyang palad na sinasalat ang noo ko kaya nagtulog-tulugan muna ako at hinintay na matapos siya. Buti hindi niya napansin na gising na talaga ako ng mga oras na yon. Nang masigurado niyang buwaba ng lagnat ko ay masaya siyang pumunta sa kusina para magluto ng almusal namin. Bumangon na rin naman ako pagkalipas ng ilang minuto. Nauna na kaming kumain ni Tita Ingrid kasi masarap pa ang tulog ni Bridget. Nangako siya sa akin na sisermonan niya ang girlfriend ko paggising. Pero sinabi kong huwag na lamang. Kasi siguradong masakit pa ang ulo noon, baka sumakit din pati ang tenga. Nagkatawanan na lamang kami ng mama niya bago pinagpatuloy ang pag-aalmusal. Bago ako umalis sa bahay nila, Papa Dudut, ay nagising na si Bridget. Pero hindi ko siya nakausap ng matino dahil lutang pa siya at may hangover. Kaya ang nangyari, natulog na lamang siya ulit pagkatapos ko siyang pakainin. Nang sumunod na araw ay hindi man lang nagsorry sa akin si Bridget sa pagsama niya sa akin kahit na masama ang pakiramdam ko. O magpasalamat man lang dahil naihatid ko siya ng ligtas sa bahay nila. Mabilis na lumipas ang 3 buwan habang lalo kong nakikilala ang girlfriend ko ay unti-unti kong nare-realize na hindi pala talaga kami compatible sa isa't isa. Bukod sa ugaling niyang napakaisip bata, walang konsiderasyon at happy-go-lucky ay mukhang hindi naman niya talaga ako mahal. Paano'y lagi na lamang niya akong tinatakot na manlalalaki siya para masunod lamang ang gusto niya.
Tapos may pagkakataon na parang hindi boyfriend ang turing niya sa akin sa harap ng mga barkada niya. Mas madalas ay alalay o utosan at hindi ko na yon nagugustuhan pa, Papa Dudut. Hindi ka ba nabobore? Hindi naman, bakit? Ako kasi nabobore. Ang boring dito sa bahay since umalis si Mama. Buti na lang naisipan kong papuntahin ka. Pero kabilin-bilin na ng mama mo na huwag tayong gagawa ng milagro rito. Si Mama talaga napaka-KJ. Hindi na naman ako bata. Saka ano kung mabuntis mo ko pag ginawa na natin yung sinasabi niyang milagro? Willing naman ako magpakananay sa magiging baby natin, no? Mas mabuti pa rin na sundin mo yung mama mo kasi alam niya ang tama at mali. Kung makapagsalita ka naman. Bakit? Ayaw mo pa bang magka-baby tayo? Bridget, kita mong may ginagawa ako, di ba? Oo. At kanina ka pa nga nakatutok dyan sa laptop mo. Ano ba yan? Thesis ng bunso naming kapatid, pinuproofread ko. Ang boring naman yan. Hindi naman. Interesting nga yung study nila eh. Gusto mo bang malaman? Ayoko nga. Graduate na ako dyan, no? Ayoko na yung balikan. Okay. Alam mo, napapansin ko, wala ka ng time sa akin. Ano bang sinasabi mo? Nandito nga ako sa bahay niyo kahit na sinabi ko naman sa'yo na may gagawin ako. Mas uunahin mo pa yan kaysa sa akin na girlfriend mo? Pupuntahan naman kita pero hindi ka makapaghintay. Gusto mo pag nagsabi ka na pumunta ako rito, ura-ura darating ako. At kasalanan ko pa pala ngayon, ha? Sige, sa susunod, ibang lalaki na lang papupuntahin ko dito sa bahay. Gawin mo na yung thesis ng kapatid mo. Alam mo ikaw, napapansin ko lagi mo na lang akong tinatakot na manlalalaki ka kapag hindi ko pinagbibigyan mga gusto mo. Gagawin ko talaga yon at hindi ako manghihinayang sa'yo, no? Anong sinabi mo? Sabi ko, manlalalaki ako at hindi ako manghihinayang na iwan ka kasi ang boring mo palang maging boyfriend. At ako pa talaga yung boring? Palibhasa ikaw, hindi ka marunong pumirmi sa isang tabi. Gusto mo laging umaalis, umiinom at gumigimik. Anong masama dun? You only live once, kaya live life to the fullest. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon dapat ganyan yung mindset mo. Anong gusto mo maging mindset ko? Yung katulad sa'yo? Laging nasa bahay? Minsan lang lumabas? Mahilig magbasa ng libro? In short, boring na tao. Nung una pa lang naman alam mo na ganyan yung personality ko. Pinilit ko naman mag-adjust simula nung maging girlfriend kita. Pero ikaw yung hindi marunong mag-adjust para sa akin. Akala mo kasi kapag pumirmi tayo sa bahay, nakakulong na tayo. Ganun naman talaga yun. Palibasa, matanda ka na, kaya ganyan ka mag-isip. Anong sinabi mo? Matanda ka na, kasi ganyan yung mga kilala ko matatanda. Gusto na lang sa bahay, ayaw nang lumabas kasi nakakapagod daw at gagastos na naman. Grabe, bakit ba ngayon ko lang na-realize yun? Magkaiba tayo ng gusto sa buhay. Siguro nga tama ka. Pero pagod na ako mag-adjust para sa'yo. Di wag, hindi ka naman kawalan. Kaya ko sarili ko. Aalis ako, bahala ka dyan. Saan ka naman pupunta? Wala ka na doon. Total ayaw mo naman ako samahan. Diyan ka na lang sa thesis ng kapatid mo hanggang mamuti mata mo. Papa Dudut, umalis si Bridget ng bahay nila at hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Hinayaan ko na lamang siya dahil baka kailangan namin ng space sa isa't isa. Pero hindi na rin naman ako nakapag-concentrate sa ginagawa ko pag alis niya. Marami ako naisip ng mga oras na yon. Una na doon yung sinasabi niya na mga kaibahan namin dahil sa pagitan ng aming mga edad. At kasama na rin doon yung hindi ko masabi sa kanya na namumuong feelings ko sa mama niya. Kahit na mag-ina sila, magkaiba sila sa kilos at pananalita. Kaya hindi ko napigilan ang aking sarili na mahulog kay Tita Ingrid. Malumanay kasi itong magsalita, maalaga at hindi ako itinuturing na alalay. Nung una ay pinigilan kong lumalim ang nararamdaman ko para sa mama niya. Kasi alam kong mali yun pero nakita ko na lamang ang sarili ko na gusto ko na si Tita Ingrid ng higit pa kay Bridget na siyang girlfriend ko. Pero hindi ako tanga para aminin yon sa kanya
noong nagkaroon kami ng mainit-init na pagtatalo. Pagkatapos noon ay humingi ako ng cool off kay Bridget dahil gusto ko munang makahinga sa relasyon namin. Posible kasing napapagod lamang ako o naguguluhan sa nararamdaman ko. Wala namang ginawang kakaiba si Tita Ingrid para ako magkagusto sa kanya. Kaya alam ko na ako lang ang may issue rito. Baka nga ako lang talaga yung may gusto sa kanya at anak lang ang turing niya sa akin. Dahil sa mga nangyari, ilang araw akong nag-work from home pero ang totoo ay iniiwasan ko lamang talagang makita si Bridget. At napansin na nga ng kapatid kong si Pio na may pinagdadaanan ako, Papa Dudut. Buti pwede mag-work from home sa inyo kahit hindi na pandemic, no? Hindi naman mahigpit sa amin. Tsaka basta nagagampanan mo yung trabaho mo ng maayos, walang kaso kahit nasaang lupalop ka pa nagtatrabaho. Naks naman! Lipat na lang ako sa inyo, kuya. Change career na ako. Sira, Joke lang. Yung totoo, pumunta talaga ako rito sa kwarto mo para makipagkwentuhan since tapos na naman duty mo. kilala kita. Hindi mo lang basta gustong makipagkwentuhan. Sige na, ano ba talagang kailangan mo? Hindi naman kita uutangan eh. Hindi ko naman naisip yun. Masyado kang mapanghusga. Siyempre. Ano na nga kasi yung kailangan mo? Break na ba kayo ni Bridget? Hindi pa. Hindi pa. Bakit parang alanganin naman yung sagot mo? Hindi pa kami break. Pero humingi ako ng cool off. Cool off? Ipapunta na rin yun sa breakup. Unofficial pa nga lang. Mukhang tama ka nga. Hindi ko na kasi alam kung paano pa magsisimula ulit sa relasyon namin. Ano ba kasing nangyari? May ginawa ba siya sa'yo? Bukod dun sa mga nakwento ko na ugali ni Bridget, wala naman na. So far, hindi pa niya tinutuloy yung panlalalaki niya. Talaga? Baka naman magaling lang siyang magtago. Hindi ko alam. Pero tingin ko ako talaga may problema sa amin eh. Imbis kasi na ayusin ko yung relasyon namin, parang gusto ko na lang tapusin. Huwag mong sabihin na ikaw talaga yung may iba ha. Naku, kuya. Wala naman akong iba. Pero may gusto na akong iba. Kaya lang komplikado. Ayan ka na naman. Hilig mo talagang ilagay yung sarili mo sa komplikadong sitwasyon. Alam ko namang pagagalitan niyo ako nila mama, kaya nga pinipigilan ko na makagawa pa ng mas malalang bagay. Kanino ka ba kasi nagkagusto? Kilala ko ba yan? Oo, kay Tita Ingrid. Sa nanay ng girlfriend mo? Oo, Naloko na. kaya nga. Pero bakit naman nagkaganon? Yung totoo, ang laki ng kaibahan nila ni Bridget. Doon ko na-realize na hindi kami compatible ng anak niya. Kasi mas gusto ko yung mindset ng nanay niya. Napaka-mature mag-isip ni tita. Bukod doon, maalaga pa siya at maalalahanin. Malayong malayo kay Bridget na kulang na lang gawin akong utusan niya. Mahilig pang mamilit na gawin ko yung isang bagay na gusto niya kahit na ayaw ko. Pero alam mong mali na magkagusto sa nanay ng girlfriend mo. Kaya tigilan mo yan. Alam ko naman yun. Kaya nga humingi ako ng cool off kay Bridget para mapag-isipan ko kung ano yung tamang gawin. Wala rin naman silang alam tungkol sa nangyayari sa akin. Ikaw lang ang pinagsabihan ko. Salamat kasi sinabi mo. Para kahit paano, mapayuhan kita. Ipapaalala ko lang sa'yo na kung kaya mo pang umalis sa sitwasyon na yan, umalis ka na. Huwag ka nang sumugal kasi alam mong matatalo ka lang. Saka magulo yan. Huwag mong sirain yung relasyon ni Bridget sa mama niya. Huwag mo silang pag-awaying mag-ina. Ayoko rin naman mangyari yun kasi mahal na mahal nilang isa't isa. Kaya nga ikaw na lang yung lumayo. Yun yung tama na pwede mong gawin. Tungkol naman kay Bridget, mag-usap kayo. Sabihin mo sa kanya yung nararamdaman mo. Aminin mo na hindi mo na siya mahal. Tapos, maghiwalay na kayo. Kalimutan mo na rin yung mama niya. Wag mo nang kakausapin si Tita Ingrid kahit na siya pa yung mag-insist sa'yo. Kasi pag ginawa mo yun, baka lalo mong mailagay yung sarili mo sa mas komplikado pang sitwasyon. Tandaan mo yung kabilin-bilinan sa atin ni Mama. Wag nating ilalagay ang sarili natin sa komplikadong sitwasyon dahil tayo lang din yung mahihirapan. Minsan, may mga feelings na hindi na dapat pinipursue.
Papadudot, pagkatapos ng usapan namin yon ni Pio ay aaminin kong naliwanagan ako sa tama at dapat kong gawin. Bigla ko naalala ang payo sa amin ni Mama tungkol sa huwag naming ilagay ang sarili namin sa komplikado at alanganing sitwasyon. Kaya nga matapos pa ang isang buong araw na pag-iisip ay nakapagdesisyon na akong tuluyan ng hiwalayan si Bridget. Alam ko rin kasi na hindi na rin mag-workout ang relasyon namin dahil magkaiba kami. At alam din niya yon kaya pumayag na lamang siya. Pagkalipas ng isang linggo ay nakita ko sila na noong kaidaran niyang lalaki na taga-kabilang department. At makalipas nga ang 6 na buwan ay nag-resign na siya sa pinagtatrabahuhan namin matapos mabuntis. Sa kasalukuyan ay masaya naman ako at contented sa buhay kahit na single ako. Wala akong pinagsisisihan, Papa Dudut, sa desisyon kong tapusin ang relasyon namin ni Bridget at hindi i-pursue ang nararamdaman ko sa mama niya. Alam ko kasi na posible kong masira ang relasyon nilang mag-ina at ayoko namang gawin yon sa kanila, Papa Dudut. Kaya nga masasabi ko na proud ako sa sarili ko dahil nagawa kong umusad nang walang nasasaktang ibang tao. At kung sakali naman na pagkalooban ako ng panibagong pagkakataon na magmahal muli, hiling ko sa Diyos na gabayan at tulungan kami upang mas maging matatag ang relasyon namin. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut, at sana po ay mapili po ninyong i-ere sa Barangay Love Stories. Umaasa po ako na kinapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin. God bless po and more power sa Barangay LS. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Martus.